It doesn't, doesn't matter to anyone. Nagbigay ng matapang na salaysay si Vice Mayor-elect Sebastian Baste Duterte hinggil sa direksyon ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng bagong hepe na si Nicolas Torre III. Comparable niya, no? Ayon kay Duterte, tila hindi tama na ihambing ni General Torre ang kanyang pag-angat sa liderato ng PNP sa naging karanasan ni Senator De La Rosa na itinuturing na may sariling kwento at pamana sa pulisya nung panahon ng administrasyong Duterte. Comparable niya, no? Yung kagalingan. Pwede nga, mali ko nga siya, 2-star ni Ambag, 1-star ni Ambag, basta kay ni Ambag. So, while he compares himself to Bato, let me just point out the difference. Si Bato, kung ni-ambak man sa promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Torre, ni-ambak sa position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. Ang matatalim na pahayag ng Vice Alcalde ay nagpapahiwatig ng kanyang paniniwala na ang agenda ng bagong PNP chief o maging ng kasalukuyang administrasyon ay maaaring makasira sa halip na makatulong sa laban kontra iligal na droga. Anya mistula itong pagpapakita ng pagkiling sa droga at kriminalidad at tila pag-aalaga sa mga pusher at narco-politicians. So what does that say about this administration? Kulang na lang ingnon mo, you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco-politicians. So, back to you. Ang mga pahayag ni Vice Mayor-elect Baste Duterte ay lumabas matapos sa mga ulat hinggil sa mga naging komento ni Nicolas Torre III tungkol sa kanyang promosyon, kabilang ang paghahambing sa sarili kay dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Matatandaan na si Torre, ang dating hepe ng CIDG, ang namuno sa operasyon noong March 11 para isilbi ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y layong iligal na dalhin ang dating Pangulo sa The Hague. Basta may 30 minutes ka, attorney. Bukod dito, siya rin ay sangkot sa marahas at kontrobersyal na 16 na araw na pagsalakay ng pulisya sa Kingdom of Jesus Christ compound noong nakaraang taon, isang insidenteng nagpapakita ng malawak na paglabag at pagyurak sa karapatang pantao ng mga normal na Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.